What is up mga master? Another day, another vlog. Welcome to Jelon Motovlog. Alright, welcome agad sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. At yun, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. May mga video din po tayo ina-upload doon na hindi natin na-upload. So ayun, follow nyo lang po ako sa Facebook page. At mas marami po tayong update na ginagawa doon. Sa video nito, malalaman nyo ang tamang proseso at tamang paggamit ng samurai paint. Meron tayo tatlong klase ng spray paint dito. Ang tinatawag na primer mga master, ito yung unang layer na gagamitin natin sa ating pagpipintura. Pinakang kulay na gagamitin natin, color black po ito. Nakikita nyo yung item natin sa likod, dyan po natin gagamitin to. Itong clear paint, ito po yung pinakang last touch na gagamitin natin sa ating pagpipintura. So maraming hindi nakakaalam na may tama rin proseso ang pagbubukas ng ating samurai paint mga master. Kung hindi nyo alam ang tamang pagbukas ng samurai paint, maaaring masira yung nozzle na nasa loob mga master. Ito ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagbubukas ng samurai paint para maiwasan nating masira yung nozzle sa loob. Pindutin nyo lang po siya, yon. Hahayaan nyo po siyang matanggal ng kusa, saka nyo tatanggalin. Ulitin ko po mga master, pipindutin nyo lang po siya, ito, yan, saka nyo iaangat, kasi para maiwasan po natin yung nozzle na masira or maputol. Una, kailangan muna nating lihahin to mga master, yung ating items na pipinturahan. Paano nga ba ang tamang paglilihat sa ganito? Kailangan po natin ng, dito sa aking items, pwede na dito ang 400 grit mga master. Kasi hindi naman kakapalan yung pintura niya, tapos madali lang na mga matanggal yung pintura niya. Sa mga makakapal ang pintura, like na kumbaga nagtatlong patong na kayo, nag-apat na patong na pintura, mas maganda kung gumamit kayo ng 220 grit muna bago nyo sundan ng 400 grit. Sa pagliliha mga master, may tamang proseso din yan. Mas maganda kung babasain nyo yung liha na gagamitin nyo, para nang sa ganon mas maganda yung kinalabasan ng kinis at para mapantay din siya sa kulay niya. So itong na gamitan ko na siya ng 220 grit. Bale, tinanggal ko muna yung makakapal na parte ng pintura dito. Tapos ito, gagamitan ko na siya ng 400 grit. Tip ko lang mga master, mas maganda kung gagamitan nyo siya ng tubig. Tubig na may sabon. Bakit may sabon mga master? Kasi sa mga parts na ating pinipinturahan, di natin may iwasan yung mga chemical na nakakapit dito, tulad ng langis. Yan ang isa sa pinaka iniiwasan natin, yung may kumapit na langis or oil. Kasi pag in-sprayan natin yan mga master ng samurai paint, may chemical reaction ang langis at ang samurai paint. Kailangan tuyuin din ng mabuti ang ating ang ating pipinturahan, na sa ganun yung tubig hindi rin mag-react sa samurai paint. So ayun, umpisa na nating lihahin siya ng 400 grit, tapos babasain natin sa tubig na may sabon. May sabon kasi para mawala yung mga pintura, mga chemical na tulad ng oil at ng iba't ibang klase pa na pwedeng may chemical reaction pag in-spray na natin yung samurai paint mga master. I-focus natin yung pagliliha natin sa mga may makakapal na pintura. Tapos wag natin kalimutang basain para mas makinis ang kinalabasan ng ating pagliliha. A few moments later. So ayan, after nating malihan ng gamit ang 400 grit at ginamitan natin tubig na may sabon para mawala yung mga oil na nakakapit, patuyuin naman natin siya ng 20 to 30 minutes. So patutuyuin muna natin to. 30 minutes later. So ayan, after nga nating maliha, kung mapapansin nyo, sobrang kinis na siya. Tapos dapat sasalatin nyo yung mga parte kung saan sa tingin nyo mayroong makapal pa na pintura at medyo magaspang. Dapat pagsalat nyo mas makinis na siya sa dati.
After nating masiguradong na tuyo na yung ating niliha, ito gagamitan na natin ng unang proseso, ang Samurai Paint Primer. Makikita nyo sa label dito, primer. So ito yung una nating step na pipintura sa kanya. Tapos syempre yung bubukas ulit natin para hindi masira yung nozzle nya, press nyo lang to, yan, bubukas siya ng kusa nya, saka natin tatanggalin, hindi yung tatanggalin niya natin, takip natin na ganoon, kasi para maiwasan nating masira tong nozzle na to. Tapos ito nga palang nozzle na to, may purpose din yan. Nakita natin naka-slant sa papaganon, pwede nating pihitin yan ng paganon. Ang pintura niya is pwedeng papaganon, kaya dapat bago natin ipusit siya, testingan muna natin siya kung papaganon siya o papaganon. Tapos ang way ng ating pag-spray is laging pahaba na papaganon, hindi yung ang spray ng pintura natin is papaganon, tapos ang way ng pag-spray natin is papaganon din. Dapat lagi siyang pasalungat. So start na tayo ng ating primer paint ng Samurai. Let's go. ...20 to 30 minutes every coat, every layer. Let's go, second layer tayo. Minutes later. So ayan mga master, after nga ng 3 patong ng ating mismong kulay na black ito gagamitin na naman natin itong last process. Gagamitin natin itong clear coat pang last process natin. So let's go.